Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Mundoy. Taong 1945, Mindoro. Nang mga panong ito, 8 taong gulang pa lamang si Mundoy. Tandang-tanda pa niya ang madalas makita sa itaas ng bundok. Isang puting kalabaw. Hindi naman ito kalayuan mula sa bahay, kung kaya't kitang-kita niya ang ginagawa ng hayop tuwing hapon. Mabilis na lumipas ang panahon. Naging 18 anyos na itong si Mundoy. Naging normal na lamang sa kanya na makita ang kalabaw tuwing hapon. Ngunit minsan, hindi maalis ang pagdududa sa isipan. Sino ba ang nagmamay-ari sa kalabaw na nakikita? Ngunit mas binigyan ng pansin ni Mundoy na tulungan sa paghahanap buhay ang Lolo Puldo at si Lolo Toning. Naging abala ito at madalas makitang nagtatrabaho sa malawak nilang lupain. Apo, mauna ka na. Matapos mong akutin niyang mga uling ha. Tulungan mo na lang ang lola mo sa pagsasako ng mga liplip at baka bumuhos na ang ulan. Ako na ang bahala sa 2 sakong koprang may iwan mo. Wika ni Lolo Puldo. Ang liplip ay isang bungang kahoy na tinadtad at binilad sa araw. Kung ito ay tuyo na, kagad itong binuburo hanggang sa magmukhang pulbo. Maaari nang gawing puto o bibingka. Napatango na lamang si Mundoy bilang pagsang-ayon sa lolo. Ang matanda ay magno-90, pero tila mas malakas pa sa kalabaw ang pangangatawan. Lumaki din sa poder ng lolo at lola si Mundoy sa kadahilanan. Namatay ang kanyang ina sa panganganak sa kanya. Ang ama nito, hindi na nagparamdam nang malaman na nagbunga ang kanilang pagsasama. Pagdating sa kakayahan ni Lolo Puldo, tanging si Mundoy at ang Lola Toning lamang ang nakakaalam sa mga kaya nitong gawin. Dahil sa lawak ng lupain, araw-araw pa nitong iniikot ang dulo ng lupain sa hindi malamang dahilan. Tuwing araw naman ng Sabado, sinasadyang pumunta ni Mundoy sa bayan upang kitain si Marie. Halos 5 buwan nang magkasintahan ng dalawa. Alam din ni Lolo Puldo at Lola Toning ang kanilang relasyon. Kahit minsan, hindi naging tutol ang dalawang matanda sa relasyon ng dalawa. Dahil alam ng mga ito na nasa tamang gulang na ang kanilang apo. Kung sakali mang mabuntis ito ni Mundoy, magagawa niya itong buhayin. Ayon naman sa pagkakakilala ni Mundoy kay Marie, ito ay bunso sa 5 magkakapatid. Meron ding malawak na lupain ang mga magulang nito. Kung kaya't katulad ni Mundoy, sanay din sa mabigat na trabaho si Marie. Isang hapon habang pauwi si Mundoy, masaya naman itong sinalubong ni Lolo Puldo. Apo, maaari ba kitang makausap? Tumango na lang si Mundoy bilang pagsang-ayon. Mas minabuti pa nitong magtimpla ng kape dahil mukhang mapapasarap ang usapan nila ni Lolo Puldo. Makalipas ang ilang minuto, habang papalapit si Mundoy kay Lolo Puldo, napansin naman ito ang masayang mukha ng lolo. Pagbigay nito ng mainit na kape, bungad na wika nito sa kanya. Apo, alam kong sasaya ka kapag magsasama na kayo ng iyong kasetahan ha. Hindi naman sa minamadali kita pero kung gusto mo nang bumukod, maaari mo itong gawin. Wika ni Lolo Puldo. Talaga po ba, Lolo? Paano naman po kayo ni Lola? Ako na lang po yung umaalalay sa inyo Tugon ni Mundoy. Alam mo, Doy,
Hindi natin alam ang mga maaaring mangyari bukas o sa makalawa. Walang nakakalam ng ating hinaharap. Kaya mas mabuti nang maging maagap. Huwag mo kaming alalahanin ng lola mo dahil kaya pa naman namin. Dahil sa mga sinabi ng matanda, kung kaya't inisip na lang ni Mundoy na tila gusto nitong makita ang magiging apo ng mga ito. Makalipas ang 1 linggo, araw ng Sabado. Habang nagpapahinga ang 2 matanda sa tapat ng tahanan, bigla itong napatayo habang may ngiti sa muka. Lola, Lolo, mano po? Ito nga po pala si Marie, yung madalas kong nasasabi sa inyo, yung kasintahan ko po. Wika ni Mundoy. Magandang hapon po, Lolo Puldo at Lola Tuning. Mano po sa inyo? Wika ni Marie. May sasabihin po kami sa inyo. Nagpasya na po kami na magsama. Wika ni Mundoy. Hindi naman sumagot si Lolo Puldo. Subalit kita sa mukha nito ang galak dahil pinagbigyan siya ng apo. Samantalang maluha-luha namang napayakap si Lola Tuning kay Mundoy at Marie. Makalipas lamang ang 1 buwan ay kinasal nga si Marie at Mundoy. Ibinigay naman ni Lolo Puldo kay Mundoy ang 2 ektarya ng lupain bilang panimula sa pagbuo ng pamilya ng apo. Medyo may kalayuan din ang lupang ito sa lugar ni Lolo Puldo. Matarik ang lupain at halos walang taong napapadaan. Ito ang piniling ibigay ni Lolo Puldo sapagkat puno ng pangontra laban sa lahat ng mga panig na nasa kaliwa ang lupang nasasakupan nito. Kapareho ito sa kinalakihang lugar ni Mundoy. Mabilis na lumipas ang 6 na taon. Naging masaya naman ang pagsasama ng mag-asawa. Nagbunga rin ang kanilang pagmamahalan. Masaya itong ibinahagi ni Mundoy kay Lolo Puldo at Lola Tuning. Hindi naman magkamaliw sa tuwa si Lola Tuning subalit tanging ngiti lang ang pinakita ni Lolo Puldo. Nang mapansin ito ni Mundoy, kagad niyang tinanong si Lolo Puldo. Lolo, bakit po may problema ba? Parang hindi yata kayo natutuwa. Tanong ni Mundoy. Nais ko sanang makausap ka sa tapahan. Tugon ni Lolo Puldo. Ang tapahan ay isang lugar kung saan dito pinapausukan ang mga nyog upang gawing kopra. Bilang pagsang-ayon, tumango naman si Mundoy. Makalipas ang ilang minuto, kagad namang sumunod si Mundoy sa tapahan. Habang papalapit sa lugar, unti-unti niya namang naririnig ang lolo na tila may kinakausap. Nung una ay binaliwala lang ito ni Mundoy hanggang sa makaamoy siya ng isang tabako. Pansin niya ang usok na mula sa tapahan. Makapalang usok na tila may isinalang na kopra si Lolo Puldo. Nagtaka naman si Mundoy sapagkat sa pagkakaalam niya, hindi naninigarilyo si Lolo Puldo at lalong hindi ito ang tamang panahon upang magkopra. Nang makarating si Mundoy sa harapang bahagi ng tapahan, bigla namang nanigas ang buong katawan nito. Opo, nandiyan ka na pala, halika. Huwag mo yang intindihin. Wika ni Lolo Puldo. Kitang-kita ni Mundoy ang isang kapre na kasalukuyang kinakausap ni Lolo Puldo. Mahaba ang buhok nito. Ito rin ang dahilan kung bakit amoy tabako ang lugar. Meron itong kulay itim na balat at makapal na buhok sa katawan. Kung iisipin, normal itong tao na sadyang matangkad at maitim. Ngunit kung titignan mo naman ito sa muka, bigla ka namang babaluti ng takot dahil nanlilisik ang mga pula nitong mata. Hindi nagtagal, kagad ding naglaho ang nilalang.
Siya ang gabay ko, Apo. Huwag kang matakot dahil hindi siya kaaway. Malaking pagsubok ang ating haharapin sa susunod na mga buwan, kung kaya't mas mainam na ito'y paghandaan. Wika ni Lolo Puldo. Ano po? Pagsubok, Lolo? Ito ba yung lagi niyong kausap tuwing tutungo kayo sa dulong parte ng lupa natin? Itong nakita ko kanina, pero anong pagsubok po ba yung sinasabi niyo? Tanong ni Mundoy. Oo, Apo. Siya nga ang kasama at nakakausap ko kapag pumupunta ko roon. Subalit ngayon, sinadya kong makita mo siya. Isang sigalot ang ating haharapin. Mas mabuti pang malaman mo ito ng maaga. Marahil oras na rin upang harapin mo ang nilalang na palagi mong nakikita sa itaas ng burol. Wika ni Lolo Puldo. May ibig sabihin ng pagpapakita ng puting kalabaw kay Mundoy. Marahil matagal na itong nag-aantay sa pagpunta ni Mundoy sa bundok na iyon. Subalit hindi rin nagpakita ang nilalang mula nung lumipat ng tahanan si Mundoy pagkatapos itong magpakasal. Mundoy, ayon sa kaibigan kong kapre, isang malakas na lahi ng aswang ang susubok sa ating tahanan. Susubukan ng mga ito na kunin ang iyong anak na nasa sinapupunan ng iyong asawa upang magkaroon tayo ng dagdag pwersa. Marahil napapanahon na upang puntahan mo ang puting kalabaw na matagal mo nang nakikita. Mas mainam kung pupuntahan mo ito sa susunod na buwan kung saan kasagsagan ng mahal na araw. Hindi na rin umimik si Mundoy. Gayong para din ito sa kapakanan ng kanyang pamilya. Makalipas ang isang buwan, isang araw bago ang mahal na araw, bumalik si Mundoy kay Lolo Puldo kasama ang asawa nito. Saktong Huwebes Santo, sinimulang pumunta ni Mundoy sa kabundukan. Mag-isa lang itong umalis, tulad na napag-usapan nila ni Lolo Puldo. Nung una ay tila normal lang ang lahat. Subalit nang makarating si Mundoy sa paanan ng kabundukan, bigla namang lumamig ang kanyang pakiramdam. Ramdam nito ang mga nilalang na nagmamasid. Ayon kay Mundoy, magkahalong nilalang ang gumagala tuwing mahal na araw. Marami din ang mga kaluluwang ligaw na inalipin ng iilang mababang uri ng demonyo. Medyo madilim na sa lugar at tanging liwanag na lang ng buwan ang nagsisilbing ilaw sa pagtahak ng daan. Sa patuloy na paglalakad patungo sa kabundukan, pansin niya naman ang ilaw na mula sa apoy, kung kaya't kagad niya itong pinuntahan. Nang makarating sa talon, nakita niya ang ilang grupo ng mga kalalakian na tila abala at sumasayaw sa gilid ng apoy. Meron silang hawak na kanya-kanyang sulo habang pinapaikutan ang isang nakasalang nakawa. Dahil dito, kung kaya't panandali ang napahinto si Mundoy upang pagmasdan ang ginagawa ng mga kalalakian. Itinago niya ang sarili sa isang puno. Subalit hindi nagtagal, kagad siyang kinalabit ng isang lalaki. Sino ka? Alam mo bang kapag nalaman nilang nagmamasid ka, hindi yan magdadalawang isip na habulin at kunin yung dugo mo? Wika ng lalaki. Napabalikwas si Mundoy sa kinakatayuan. Lumingon sa likuran. Ngunit kahit saan man siya tumingin, hindi nito makita ang lalaking nagsalita. Dahil dito, kung kaya't mas minabuti niyang lisanin ang lugar. Makalipas ang ilang minutong paglalakad, matagumpay niyang narating ang tuktok ng kabundukan. Nadismaya naman ito nang marating ang lugar. Wala naman doon ang kalabaw. Matyaga siyang nag-antay sa isang malaking biyak na bato upang magbakasakali.
Makalipas ang ilang sandali, nagulat naman si Mundoy nang marinig ang kaluskos na nagmumula sa talahib. Sa paglabas ng bilog na buwan mula sa mga ulap, ang pagliwanag naman ang hinahanap niyang kalabaw. Sa patuloy niyang pagmamasid sa nilalang, biglang naagaw ang atensyon ni Mundoy doon sa isang ngipin nito na tila malapit ng mahulog. Ang ipinagtataka niya kung bakit walang nararamdamang sakit ang kalabaw. Balewala lang ang paggalaw ng ngipin nito habang patuloy sa pagkain ng damo. Nang makita niyang nahuhulog na ito, bigla naman siyang napabalikwas, kagad na pinuntahan ng kinaroroonan ng kalabaw. Sakto namang nasalo ito ng bunganga bago pa tuluyang mahulog sa lupa. Dahil sa pagsalo niya ng bagay na yun, bigla namang napatakbo ang kalabaw. Hindi rin lubos akalain ni Mundoy na sa ganitong paraan niya makukuha ang mutya ng puting kalabaw. Muli rin siyang bumalik sa malaking biyak na bato upang magpahinga. Habang nakasandal, bahagya niya namang kinuha sa bibig ang ngipin ng kalabaw. Inilagay ito sa pulang tela na gawa ni Lolo Puldo. Akala niya matatapos na ang lahat. Subalit sa hindi malamang dahilan, bigla siyang nakaramdam ng maaliwalas na hangin at paggaan ng buong katawan. Sa patuloy niyang pagmamasid sa paligid, bigla namang nakaagaw ng atensyon ni Mundoy ang isang makisig na lalaki. Mundoy! Matagal rin bago mo sinagot ang pagtawag ko. Naway gamitin mo sa tama ang kapangyarihan ng mutyang ibinigay ko sa iyo. Huwag kang mabahala sapagkat ako ang gabay ng hawak mong mutya. Para lang maging malinaw ang lahat, ako ang kanang kamay ng aming hari. Ngunit dahil tinanggap mo na ang mutya na matagal ko nang gustong ibigay, panandalian akong titigil sa kanya. Magmula ngayon, ikaw ang aking paglilingkuran. Wika nito. Ayon kay Mundoy, maamo ang pagmumukha ng lalaki. Kulay puti at mahaba ang buhok. Agaw pansin din ang nagniningas nitong espada na nakasabit sa likod. Kagad namang naglaho ang gabay matapos tumangon ni Mundoy bilang pagsang-ayon sa mga sinabi nito. Kinabukasan, maagang nagpunta si Lolo Puldo kay Mundoy. Doy, ay maging magalak ka sapagkat mataas na antas ng engkanto ang nararamdaman ko sa iyo. Batid ko na yan na ang iyong gabay. Maaari na rin kayong umuwi kung nanaisin niyo. Basta ang sa akin lang, huwag kang mag-atubiling bumalik dito kung kakailanganin mo ng aking tulog. Wika ni Lolo Puldo. Sige po Lolo, maraming salamat po sa inyo ni Lola. Uwi na rin kami pagkatapos namin magagaan. Makalipas ang ilang buwan, kabuwanan na ni Marie habang abala sa bukid si Mundoy. Kampante naman nitong iniwanan si Marie sa tahanan, gayong alam niya na may nakabaon na pangontra sa kanilang lupain. Isang hapon habang abala sa pagwawalis si Marie, naroon ito sa labas ng tahanan. Bigla nitong kinagulat nang marinig ang isang tinig. Neng, maaari bang makahingi ng may inom? Wika ng lalaki. Nagtaka si Marie sapagkat ngayon niya palang nakita ang matanda. Humpak na ang mukha nito at tila galing pa sa isang mahabang paglalakbay. Punong-puno ng putik ang kamay at paa na parabang nagukay ito bago napadaan sa kanilang tahanan.
Subalit mas nangibabaw ang awa ni Marie sa matanda. Kaagad na kumuha ng maiinom upang ibigay. Naiabot niya naman ng maayos ang tubig. Subalit nang maubos na ito ng matanda, dahan-dahan itong lumingon sa kanya habang walang tigil sa pagtulo ang laway. Nakaramdam ng takot si Marie. Nanigas ang buong katawan. Maraming salamat, Neng. Hindi mo lang alam kung paano mo kong napasaya. Wika nito. Hindi pa rin nakakagalaw si Marie. Hinihimas pa ng matanda ang kanyang tiyan. Gusto'y mang gumalaw at sumigaw. Hindi naman ito nais ng kanyang sarili. Sa bawat himas ng matanda sa tiyan ni Marie, ramdam niya ang kirot. Panay din ang galaw ng bata na tila nasasaktan ito sa ginagawa ng matanda. Hanggang sa bigla na lang itong tumalsik dahil sa lakas ng pagkakatadyak ni Mundoy. Demonyo ka! Sa dami ng bibiktimahin, talagang asawa ko pa! Wika ni Mundoy. Muli niya sanang susugurin ang aswang. Bigla itong bumangon at kumaripas ng takbo. Napakabilis ng kilos na para bang lumulutang lang ang paa. Kitang-kita ni Mundoy kung paano itong umapak sa dahon ng talahib na tila ba lumilipad dahil sa sobrang gaan. Hindi na rin tinangkapang sundan ni Mundoy ang nilalang dahil nawalan ng malay si Marie. Kagad niya itong ipinasok sa kanilang silid upang ipagpahinga. Saktong bumisita ang mga magulang nito upang kumustahin ang kanilang anak. Kagad ding ibinahagi ni Mundoy ang mga nangyari, kung kaya tumingi ito ng kaunting pabor sapagkat nais niyang puntahan si Lolo Puldo upang humingi ng tulong. Hindi naman tutol ang mag-asawa kaya kagad niyang pinuntahan si Lolo Puldo. Makalipas ang halos kalahating oras, narating niya na ang tahanan. Sinuri ni Lolo Puldo ang kalagayan ni Marie. Nagulat naman ang mga tao sa gilid nang bigla itong magmura. Anak ng pot na! Mundoy! Merong marka ng aswang ang asawa mo. Mabuti na lang nakita mo kaagad. Dahil kung hindi, maaaring wala ka ng anak at wala na din ang asawa mo. Dagdag pa ni Lolo Puldo. Isang mataas na uri ng kakak ang lumapit kay Marie. Marahil ito rin ang tinutukoy na sigalot ng gabay niya. Ang mga kakak, nagagawang makawasak ng isang pangontra gamit ang pagpatay sa kapwa nito. Pinapatay ito ng kanilang pinuno at inililibing. Kapag matagumpay nang makuha ng pinuno ang nais itong biktimahin, muling mabubuhay ang mga sinakripisyo sa loob ng 3 araw. Tanging ang pinuno lamang ng mga ito ang susugod kapag nagawa na nilang mawasak ang pangontra. Nakahanda na po ako, Lolo. Kahit anong klaseng nilalang ang dumating, handa ako makipagbasagan ng muka. Mailigtas ko lang ang aking magina. Wika ni Mundoy. O sige, ngayong gabi pupuntahan natin ang pinagkukutaan ng demonyong yan. Wika ni Lolo Puldo. Pagpatak ng 9:00 ng kasalukuyang gabi, umalis ang maglolo. Bitbit ang tag-isang habak at isang gasera bilang kanilang ilaw sa daan. Ayon sa nakalap kong impormasyon, 2 bayan pa mula dito ang pugad ng mga demonyong yon. Pero wag kang mag-alala. Sundan mo lang ako. Sa patuloy nilang paglalakad, bahagyang napatigil ang dalawa nang makita ang isang talon. Ito rin ang talon kung saan nakita ni Mundoy ang mga kalalakihang nagriritual. Hindi niya ito nabahagi kay Lolo Puldo.
Kaagad na pumasok ang dalawa sa isang maliit na kuweba. Makalipas ang ilang minutong paglalakad, bigla namang pinatay ni Lolo Puldo ang sindi ng gasera. Sa paglabas natin, meron tayong makikitang bundok. At sa paanan nito ang kuta ng ating sadya. Ako nang bahala sa alagad. Samantalang ikaw naman ang dapat tumapos sa aswang na lumapit sa iyong asawa. Tandaan mo, pugutan mo ng ulo at sunugin upang tumigil na rin ang mga alagad nito sa pag-atake. Tumangulang naman si Mundoy bilang pagsang-ayon kay Lolo Puldo. Nang marating ng dalawa ang paanan ng kabundukan, rinig ng dalawa ang boses ng humihingi ng tulong. Agaw pansin din ang amoy na tila matagal nang nabubulok. Dahan-dahan itong pinasok ng maglolo hanggang sa marating nila ang gitnang bahagi ng baryo. Kitang-kita ni Mundoy kung paanong binabalatan ng buhay ng iilang kalalakihan ang isang babaeng nakapatiwarik. Wala na rin siyang magagawa pa sapagkat nangingisay na ang babae. Indikasyon na namatay na ito. Sa patuloy na paglalakad, bigla silang napatigil nang makita ang isang tahanan na nasa itaas ng puno. Sige na, akyatin mo na yan. Ako nang bahala dito sa baba. Wika ni Lolo Puldo. Subalit bigla namang nagulat ang dalawa nang marinig ang isang boses na nagmumula sa taas ng tahanan. Ang lakas naman ang loob niyong sumugod sa lungga ko. Talagang minamadali niyo ang inyong buhay. Kung sa bagay, kapag namatay kayo, magiging masaya ang aming taon. Wika ng matanda. Manahimik kang demonyo ka. Walang ibang buhay ang mawawala dito kung hindi sa'yo. Hindi kita mapapatawad. Pamilya ko pa ang pinunterya mo. Kagad na binunot ni Mundoy ang hawak niyang tabak. Ibinaon sa lupa. Mabilis ding naglapitan ang alagad ng nilalang na siyang hinarap ni Lolo Puldo kasama ang gabay nitong kapre. Kung titignan ng dalawa, tila nakikipaglaban lang ito sa mga nagwawalang nilalang. Sa pagsugod ni Mundoy sa pinunong kakak, bigla itong nag-iba ng anyo. Mabilis na tumungo sa mas mataas na bahagi ng puno. Biglang nagkumpulan ang alagad ng nilalang. Mabilis na umatake kay Mundoy. Ngunit sa talim at haba ng hawak niyang tabak, madali niyang napapatay ang mga nilalang. Subalit sa dami ng mga ito, hindi naging madali ang lahat. Habang abala sa mga pasugod na kakak si Mundoy, hindi niya naman napansin ang pagsugod sa likuran ng pinunong kakak. Subalit lubos ang pagkagulat ng nilalang. Tanging damit lang ni Mundoy ang napinsala. Muli ring bumalik sa tuktok ang nilalang. Ilang sandali pa, tila hindi nauubos ang mga ito. Kitang-kita na rin ang pinsala na natamo ng gabay ni Lolo Puldo. Dahil sa hindi na nagiging pabor sa kanila ang sitwasyon, kung kaya't tinawag ni Mundoy ang gabay ng mutya. Sa paglitaw ng engkanto, bigla namang napatigil ang lahat dahil sa nagniningas nitong espada. Hindi rin ito nagdalawang isip na sumugod sa mga nilalang. Pinagtatapyas ang ulo ng mga kakak. Tinignan siya ng gabay. Itinuro nito ang nilalang na nananatili sa itaas. Dahil dito, walang pag-aalinlangan na sinugod ito ng gabay. Bigla namang bumaba ang nilalang. Sumabay na ng atake si Mundoy. Nang lumapat ang kanyang kamao sa ulo ng nilalang, tumalsik ang mukha nito sa lupa. Susubukan pa sanang bumangon
Inapakan nito ng gabay ni Mundoy. Hindi rin nagtagal. Humiwalay ang ulo nito sa kanyang katawan. Habang nasusunog ang ulo ng nilalang, bigla namang nangisay ang mga alagad nito. Dahan-dahan silang nilamon ng lupa. Bago pa pumutok ang sikat ng araw, minabuti ng maglolo na sunugin ang mga bahay sa baryo. Sa ganitong paraan, hindi na muli pang pagkutaan ng mga nilalang. Matapos ng lahat ng kaganapan, lumipas ang 1 linggo. Matagumpay na nailabas ni Marie ang panganay na anak nila. Pinangalan ng Jimboy. Ito ang nagsilbing alaala ng buong pamilya. Sa pagsilang ng anak ni Marie, ito ang nagtulak kay Mundoy upang kunin ang kanyang mutya. Ito rin ang naging dahilan upang patayin nila ang gumagambalang nilalang. Sa paglipas ng panahon, nagbago ang takbo ng buhay ni Mundoy. Tinuruan siya ng lolo sa panggagamot. Buong puso naman itong tinanggap ni Mundoy. Ito ang naging buhay niya. Naging isang kilalang albularyo. Maraming pinagaling. Maraming pinarusahan na masamang nilalang. Ito ay dahil sa tulong ng gabay ng puting kalabaw. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Sonia. Walang eksaktong taon. Bigos. Darating sa buhay ng tao ang maraming pagsubok, ngunit sa tulong ng pagmamahal at pagtutulungan, malalagpasan ang lahat basta magtiwala at manalig lamang sa Diyos. Bata pa lamang, mahilig na si Sonia na makipaglaro sa mga lalaking kaidaran niya. Madalas na pagkakamalan na tomboy dahil sa kilos nito, na hindi naman kinakatawa ng ina na laki sa layaw. May kaya ang pamilya ni Sonia, ngunit mas nais ng dalaga na makipagkaibigan sa mga mahihirap. Bakit ba kasi hindi ka nakikinig sa akin? Sinisira mo yung reputasyon ko dito sa lugar. Wika ni Leia, ngunit tinawanan lang siya ni Sonia. Ay nako nanay, ikaw na lang po yung magbuhay, Reyna. Huwag niyo na po akong idamay sa ganyan. Wika ni Sonia. Kagad siyang lumabas ng tahanan. Naglakad siya palayo mula sa kanilang tahanan, patungo sa isang lugar kung saan madalas siyang makipaglaro sa mga kabataan sa barangay. Nang makarating siya roon, kagad siyang nilapitan ng mga kaibigan. Sonia, tara. Laro tayo ng sipa. Kanina ka pa namin inaantay. Akala ko hindi ka nalalabas eh. Wika ng isa sa mga kaibigan. Sige, nagpaalam pa kasi ako sa nanay ko eh. Sobrang arte sa katawan eh. Akala mo kung sinong santo ko makapagmalinis. Wika ni Sonia sabay tawa. Kagad siyang sumama sa mga kalaro. Habang naglalaro, napansin ni Sonia ang isang lalaki na tila malungkot. Umiiyak na naman oh. Akala mo hindi lalaki. Palagi na lang yung ganyan. Wika ni Ling. Kagad nilapitan ni Sonia ang lalaki. Kuya Jay, bakit ka malungkot? May nangyari ba? Palagi ka na lang naming nakikitang umiiyak eh. Wika ni Sonia sa lalaki. Wala lang. Iniwan ako ng kapatid ko na babae sa tindahan eh. Hindi ko alam kung bakit bigla na lang natakot. Tugon ni Jay. Hala, huwag ka nang malungkot dyan. Sumama ka na sa amin. Maglaro na lang tayo. Hayaan mo na yun. Tugon ni Sonia. Napangiti naman si Jay at sumama sa kanilang paglalaro. Sa gitna ng kanilang saya, unti-unting nawala ang lungkot ni Jay.
Sa paglipas ng oras, nagpatuloy ang kanilang paglalaro hanggang sa napagpasya ni Sonia na kailangan niya nang umuwi. Sonia, uwi ka na ba? Kasi kanina ko pa nakita yung nanay mo. Oh. Ang sama ng tingin sa atin. Wika ni Ling. Sige, babalik na ako sa bahay. Ingat kayo ha. Pasensya na. Galit na naman yung nanay ko. Tugon ni Sonia. Nang makarating si Sonia sa tahanan, nakangiti pa rin si Sonia kahit hindi iyon ang buhay na gusto ng ina para sa kanya. Masaya siyang nakikisalamuha sa mga taong nasa paligid niya. Kaso nga lang biglang nawala ang ngiti sa labi ni Sonia nang magsalita ang ina. Dalaga ka na, Sonia. Hindi ka na dapat naglalaro pa sa kalye kasama ng mga maduduming bata na yon. Wika ng kanyang ina. Hindi naman nagsayang ng oras si Sonia. Sa halip na makipagtalo sa ina, mas pinili niya na manahimik at wag na lamang pansinin ang mga sinabi nito. Alam ni Sonia na hindi magbabago ang paniniwala ng ina at ang anumang sagot niya ay magdudulot lamang ng mas malaking away. Umalis na lamang si Sonia. Dahan-dahang lumakad papunta sa kwarto. Naririnig pa rin niya ang boses ng nanay. Ngunit pinilit niyang ituon ang isipan sa ibang bagay. Nagsulat na lamang si Sonia sa papel. Dito niya ibinuhos ang mga saloobin at hinanakit. Bakit ba hindi nila maintindihan? Nakakainis. Mas mahilig pang manghusga ng kapwa. Hindi muna kilalanin yung mga kaibigan ko eh. Ay nako. Wika ni Sonia. Pagkatapos magsulat, tumingin siya sa bintana at nakita ang mga batang naglalaro sa kalye. Sa kabila ng sermon ng ina, alam ni Sonia sa kanyang puso na tama siya. Kaya naman hindi na ito nagpaapekto sa sinasabi ng ina. Hindi niya tatalikuran ang mga kaibigan nang dahil lamang sa mga makalumang nakagawian. Muling napangiti si Sonia. Nagpa siyang magpatuloy sa pagiging totoo sa sarili. Ipaglalaban ang mga paniniwala. Kahit na mahirap, alam niyang kailangang magpakatatag. Ang tunay na pagkakaibigan ay hindi matitinag ng anumang pagsubok. Handa siyang harapin kahit gaano pa ito kahirap. Ngunit lahat ng ito ay nagbago nang magdalaga si Sonia. Nawala ang interes sa pakikipaglaro. Mas nais panatiliin ang kagandahan na ikinatuwa ni Leia. O anak, meron akong biniling bestida para sa'yo ha. Suotin mo yan sa 18 kaarawan mo. Ay siguradong maraming lalaki magkakagusto sa'yo. Wika ni Leia sa anak. Napangiti naman si Sonia. Kaso nga lang sa kabila ng ngiti nito, may halong pag-aalinlangan sa kanyang puso. Alam ni Sonia ang pagbabago ng interes ay dulot ng mga inaasahan ng kanyang ina, hindi ng sariling kagustuhan. Sa tuwing makikita niya ang mga dating kaibigan na masaya na naglalaro sa kalye, isang bahagi ng puso niya ang naguguluhan na para bang nalulungkot. Nang gabing iyon, habang sinusukat niya ang bestidang binili ng ina, tumingin siya sa salamin. Nakita niya ang isang magandang dalaga. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, may lungkot at pangungulila. Hinaplos niya ang tela ng bestida at napaisip. Teka, ito ba talaga yung gusto ko? O ito lang yung gusto ng nanay ko para sa akin? Tanong ni Sonia sa sarili. Ay Sonia anak, napakaganda mo. Talagang para kang prinsesa. Sabi ko na nga ba, manang-mana ka sa akin. Mabuti na lang hindi ka nagmana sa tatay mo. Talunan, namumuhay sa kabundukan. Wika ni Leia habang pinagmamasdan ang anak.
Salamat po, Nay. Masaya po ako na natutuwa ka sa akin at saka hindi ka na palaging naninermon. Tugon ni Sonia. Pilit ang pagpapakita niya ng kaligayahan. Ngunit sa kanyang isipan ay paulit-ulit na bumabalik ang katanungan. Sino nga ba ako? Ano nga ba ang tunay na gusto? Isa pa, ang gumugulo sa isipan ni Sonia, ang tungkol sa ama. Dahil mula nang magkaisip ay hindi niya ito nakilala. Habang papalapit ang 18 kaarawan, lalong lumalim ang pag-aalinlangan ni Sonia. Napansin niya ang mga kilos at salita ay laging naayon sa kung ano ang nais ng ina at hindi sa kung ano ang nais niya. Isang gabi, muli niyang binuksan ang kwaderno na palaging pinagsusulatan ng mga nararamdaman. Matagal na panahon na ang lumipas bago niya ito muling nasilayan. Ang pagsusulat dito ang naging paraan upang unti-unting makilala ang sarili. Sa bawat pahina, natutunan niyang tanggapin ang mga pagbabago ay bahagi ng kanyang pagkatuto at pagtuklas ng sarili. Sa araw ng kanyang kaarawan, habang suot ang bestida, handa nang harapin ng mga bisita. Alam ni Sonia na may mga hakbang pa siyang kailangang gawin upang lubos na makilala at mahalin ang sarili. Ngunit handa na siyang magsimula. Ngumiti ang dalaga, hindi lamang dahil sa kagandahan ng suot, kundi dahil alam niyang nasa tamang landas siya patungo sa pagtuklas ng tunay na Sonia. Nang bumaba sa magarbong hagdan, napukaw ni Sonia ang atensyon ng lahat, kabilang ang 3 misteryosong lalaki na kailanman ay hindi pa nasisilayan ni Sonia sa kanilang barangay. Kaagad na lumapit ang dalaga sa ina. Akmang tatanungin ito, ngunit lumapit sa kanila ang 3 lalaki. Masaya akong makilala ka, Sonia. Kasing ganda mo pala si Aling Leia. Wika ng lalaki. Nagtaka ang dalaga kung paano sila nakilala nito. Mawalang galang na. Siya nga pala si Miko, nakababatang kapatid ko. Ako naman si Axel, ang pinakamatanda sa aming lahat. Wika ng isa pang lalaki. Ako naman si Alden. Pinakagwapo sa aming magkakapatid. Bago lang kami dito. Inimbitahan kami ni Manang Leia na pumunta sa kaarawan mo eh. Wika ni Alden. Tumango na lamang si Sonia. Matapos na makilala ang 3 magkakapatid, hinila ni Sonia ang ina sa isang sulok. Nay, bakit mo inimbitahan yung mga lalaking yun? Hindi mo pa nga sila kilala eh. Wika ni Sonia. Mga estudyante yan ng tatay mo. Sinubukan ko siyang isama dito para makilala mo siya pero tumanggi. Para daw sa kaligtasan mo. Kaya pinapunta niya yung 3 lalaki na yan. Huwag mo kong sisihin. Wika ni Nanay Leia. Teka, alam mo kung nasan si tatay? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Para naman makilala ko siya. Tugon ni Sonia. Sa palagay mo ba sisirain ko yung reputasyon ko? Hindi. At isa pa, siya naman yung may gusto na itago kita sa kanya. Tugon ni Nanay Leia. Bakit nga po? Bakit ba ayaw niya na makilala ko siya? O kahit makita man lang? Wala akong ideya kung sino yung tatay ko eh. Tugon ni Sonia. Total, malaki ka na. Ikaw ang umalam. Mahilig ka namang mag-imbestiga. Sumusuway ka nga sa akin eh. Ikaw na ang maghanap. Hindi mo simulan dyan sa 3 lalaki. Ayan, diyan ka magtanong sa kanila. Wika ni Nanay Leia. Naiwang tulala si Sonia. Ngunit ang salitang binitawan ng ina, nagsilbing hamon sa kanya.
Determinado siyang malaman ang katotohanan. Tumingin siya sa tatlong lalaki na abala sa pakikipag-usap sa ibang mga bisita. Gusto kong malaman yung lahat eh. Hindi na ako papayag na hindi ko makilala yung tatay ko. Siguradong may dahilan siya eh. Wika ni Sonia. Pinuntahan niya ang tatlong kalalakian upang alamin ang kasagutan sa mga tanong. Lumingon si Axel sa kanya. Tila ba naghihintay sa paglapit ng dalaga. Kagad na hinila ni Sonia ang binata. Sumunod naman sa kanila ang dalawa. Dinala niya ang mga ito sa isang bakanting silid upang makausap ng personal. Anong problema, Sonia? Ay parang may gusto ko yatang itanong Halata sa mata mo. Tanong ni Axel. Oo, marami akong tanong. Una, paano niyo nakilala ang nanay ko? At bakit kayo nandito? Ang sabi ni nanay, pinadala kayo ng tatay ko Tanong ni Sonia. Tulad ng sinabi ng iyong ina, kami mga estudyante ng iyong ama. Siya ang nag-utos sa amin na pumunta dito upang bantayan ka. Marami ka pang bagay na hindi nalalaman tungkol sa kanya. Pagpapaliwanag ni Miko. Tama siya. At isa pa, may mga banta sa paligid. Kaya kami pinadala ng tatay mo para siguraduhin ligtas ka. Wika ni Alden. Banta? Anong klaseng banta? At saka, bakit hindi niya ako pwedeng makilala ng personal? Gusto ko nga siyang makita eh. Tanong ni Sonia. Yung tatay mo ay may mga kaaway. Sonia, hindi ligtas para sa kanya na magpakita sa iyo ngayon. Pero hindi ibig sabihin nun na ayaw kanyang makilala. Sa katunayan, ikaw ang dahilan kung bakit niya ginawa ang lahat ng ito. Wika ni Axel sa kanya. Kahit isang sulat lang hindi niya ako binigyan. Ano ba naman yun? Wika ni Sonia. May mga dahilan, Sonia. Ang kaligtasan mo ang pangunahing prioridad ng iyong ama. Ngunit sa ngayon nandito kami upang tulungan kang makilala siya. Kahit sa pamamagitan lamang ng mga kwento. Pwede na yun sa ngayon. Wika ni Miko. Hinawakan ng balikat ni Sonia bilang pag-aalo. Gusto ko malaman ng lahat. Ayoko nang mabuhay sa mga kasinungalingan. Buong buhay ko, wala namang sinasabi si nanay. Wika ni Sonia. Simula ngayon tutulungan ka namin. Unti-unti naming ibabahagi ang lahat ng nalalaman namin tungkol sa tatay mo. Pero kailangan mo ring maging handa. Dahil ang katotohanan, maaaring masakit. Wika ni Alden sa kanya. Nang gabing iyon, nagsimula si Sonia ng isang bagong yugto ng buhay kasama ang tatlong magkakapatid. Unti-unti niyang aalamin ang mga lihim na bumabalot sa kanyang pagkatao at sa ama. Alam niyang mahirap ang haharapin, ngunit handa siyang maglakbay patungo sa katotohanan, anuman ang matuklasan. Matapos ang nakakapagod na araw, nagsimula si Sonia na mas alamin pa ang tunay na pagkatao ng ama. Bakit ngayon lang kayo nagpakita sa akin? 18 kaarawan ko pa. Napaka-misteryoso niyo Wika ni Sonia. Hindi kami magbibigay sa iyo ng mga impormasyon patungkol sa aming pagkatao. Pero ang sinisigurado namin kapag kakatiwalaan mo kami. Tugon ni Alden. Ano bang meron? Bakit parang ang dami niyong kaaway? Gusto ko ng maayos at totoong sagot. Tanong ni Sonia. Ang iyong ama, taong lumalaban sa kasamaan. Isa siyang albularyo at manunugis sa mga kampo ng kadiliman. Kaya delikado para sa iyo na makasama siya. Lalo na't nasa tamang edad ka na. Wika ni Axel.
Hindi naman makapaniwala si Sonia. Ibig sabihin kapareho kayo ni tatay. Kasi mag-aaral niya kayo eh. Akala ko sabi-sabi lang yung tungkol sa inyo eh. Totoo palang may ganyan? Wika ni Sonia. Hindi madali ang lahat para kay Mang Amon. Lalo na't mahal na mahal niya ang nanay mo. Kaso nga lang minamaliit siya ng nanay mo kaya yan ang nangyari. Wika ni Miko. Ibig sabihin, amo ng pangalan ng tatay ko? Ang ganda ng pangalan niya. Narinig ko na yan noon eh. Wika ni Sonia. Tama ka, pero yan lang ang tawag namin sa kanya. Minsan niya nang iniligtas ang baryo laban sa kasamaan pero ngayon, hindi na naaalala ng nakararami eh. Wika ni Alden. Nang gabing iyon, habang naglalakad si Sonia papunta sa kwarto, hindi niya maiwasang mag-isip ng malalim tungkol sa lahat ng mga revelasyon. Kaya naman dahil sa gulo ng isipan, muli siyang nagsulat sa kwaderno. Habang sinusulat ang mga saloobin, naramdaman niya ang pagbigat ng dibdib. Ngunit alam niya, kailangang maging matatag. Kinabukasan, muling nagising ang dalaga na may bagong determinasyon. Patuloy niyang aalamin ang pagkatao ng ama. Hindi ako papayag na ganun lang. Kailangan kong malaman yung lahat ng tungkol sa tatay ko. Wika ni Sonia. Pagkatapos ng almusal, lumapit siya sa tatlong magkakapatid. Magandang umaga sa iyo, Sonia. Mukhang may kailangan ka. Ano yun, magsabi ka lang. Wika ni Miko. Axel, Miko, Alden. Gusto ko malaman yung lahat ng tungkol sa tatay ko eh. Paano siya naging mandirigma laban sa kasamaan? At paano ko rin siya matutulungan? Wika ni Sonia. Nagulat ang tatlo sa sinabi nito. Sonia, hindi magiging madali. Pero kung determinado ka, tutulungan ka namin sa abot ng makakaya. Kailangan magkaroon ka ng kaalaman patungkol sa pagiging albularyo. Yun lang ang paraan para makadikit ang tatay mo sa'yo. Wika ni Axel. Pinakaunang hakbang. Kailangan mong matutunan kung paano mong poprotektahan ang sarili mo. Gamit ng lihim na karunungan. Iba't ibang uri ng dasal. Wika ni Miko. At higit sa lahat, kailangan mong tanggapin ang kapalaran mo. Hindi na mababago ang nakaraan, pero maaari mong baguhin ang hinaharap. Wika ni Alden. Handa nga akong gawin ng lahat. Gusto kong makilala yung tatay ko. Naiintindihan ko naman eh. Ibang mundo yung ginagalawan niya. Pero tulungan niyo ako. Sa tulong ng tatlong magkakapatid, unti-unti niyang natutunan ang mga kaalaman at kasanayan na magbibigay sa kanya ng aral patungkol sa lihim na karunungan. Puno ng takot si Sonia, ngunit alam niya na ang bawat hakbang na gagawin, ito ang magiging paraan upang mapalapit sa kanyang ama. Lumipas ang 1 taon. Marami nang natutunan ng dalaga. Sa gitna ng pagtulog, isang pamilyar na boses ang kanyang narinig. Anak, gumising ka. Masaya ako't pwede na kitang makausap. Wika ni Mang Amon. At kahit naguguluhan ay tumayo si Sonia. Niyakap ang ama. Tuwang-tuwa ang tatlong lalaki. Naroon din si Mang Lea. Nakangiti ito sa mag-ama. Teka nay, hindi ko po nauunawaan eh. Bakit tahimik po kayo dyan? Nananaginip lang po ba ako? Tanong ni Sonia. Pinaliwanag naman lahat ni Nanay Lea. Napag-alaman niya na hindi naman masamang ina. Sadyang ang inaalala lamang nito ang kaligtasan ng anak.
Nabuo na ang pamilya. Masaya ang mga ito ngunit kagad pinutol ni Alden ang kasiyahan. Manong, Mang Among, unang hakbang pa lang yan. Meron pa tayong kailangan gawin. May laban pa tayong kailangan tapusin. Wika ni Alden. Ipinaliwanag nila ang lahat kay Sonia. Matapos maunawaan ang suliranin, nagpasya si Sonia na tumulong. Ito na rin ang iniintay ng angkan ng mga kalaban. Kinausap ni Mang Amon ang anak. Ibinigay ang isang uri ng medalyon. Anak, gamitin mo itong atardar. Ito ay matagal nang nasa ating angkan. Gayon ikaw ang karapat dapat na magmay-ari nito. Ibinigay ko ito sa iyo bilang simbolo ng lakas at pagmamahal. Magagamit mo to sa laban na haharapin natin. Pasensya na kung mahabang panahon ang kailangang lumipas, pero hindi natin pwedeng baguhin ang tadhana. Nakalatag na ito para sa atin. Kailangan lang nating sumunod sa agos. Ito na ang tamang pagkakataon upang magharap ang dalawang angkan. Wika ni Mang Amon. Maraming salamat po, Tay. Ipinapangako ko po sa inyo. Gagamitin ko po ito sa tama. Wika ni Sonia. Kagad na sinuot ang medalyon. Matapos makausap ang ama, naiwan si Sonia habang nakatitig sa medalyon. Nakita ito ng tatlong magkakapatid. Sonia, hindi basta-basta ang binigay ng tatay mo. Malalaman mo ang bisa niyan sa oras ng kagipitan. Wika ni Axel. At dahil mataas na manggagamot ang tatay mo, yan din ang magsisilbing koneksyon mo sa mga elemento. Matututunan mo kung paano gamitin ang kalikasan. Wika ni Miko. Konting oras na lang ang aantay natin. Mangyayari na ang nakatakda. Maganda tayong lahat. Wika ni Alden. Narinig ni Mang Amon ang pag-uusap ng mga ito. Ilang dekada ang lumipas at sa atin natapat ang pinakahinihintay na pagkakataon. Hindi lang para sa angkan natin ang laban na to. Kapag hindi natin sila napigilan, maraming inosenteng tao ang madadamay. Wika ni Mang Amon. Nagsimula ng magritwal ang lahat. Humingi sila ng basbas mula sa mga espiritu ng kanilang mga ninuno. Habang nagsasagawa ng ritual, naramdaman ni Sonia ang init ng medalyon. Tila may dumadaloy na enerhiya mula dito patungo sa kanyang katawan na nagbibigay sa kanya ng kakaibang lakas at tapang. Pagkatapos ng ritual, humarap sila papalapit sa kadiliman. Ang mga alitap-tap, nagniningning sa kanilang paligid. Tila mga mata ng espiritu na nagbabantay sa kanila. Isang nakakabinging alingaw-ngaw ang narinig. Dito na nagsimula ang laban. Si Sonia kasama ang ama at ang tatlong magkakapatid nagpakita ng walang kapantay na tapang at galing. Iba't ibang uri ng elemento at nilalang ang karap nila. Ang itsura ng mga nilalang. Ang balat ay mahalin tulad sa puno. Ngunit ang katawan, magkakaiba ng sukat at napakapangit ng muka. Sa bawat pagbitaw ng orasyon ni Sonia, ng tatlong lalaki at ni Mang Amon, kasabay nito ang pagbagsak ng iba't ibang uri ng nilalang. Ilang sandali pa ang lumipas. Isang kakaibang imahe ang namuo sa gitna ng mga nilalang. Ang itsura nito ay mahahalin tulad sa tao, ngunit 3 ulit ang laki. Umuusok ang katawan. Pulang-pula ang mga mata. Ang unang sumugod ay ang 3 magkakapatid. Nagawa man nilang magbigay ng pinsala doon sa nilalang,
Ngunit hindi ito sapat para tumumba. Sumunod kaagad si Sonia. Nabawasan ang bilis ng nilalang, pero hindi pa rin ito sumapat upang tuluyan itong mapabagsak. Dito na nagsimulang kumilos si Mang Amon. Gamit ang hawak na tungkod, buong puwersa niya itong inihampas sa lupa. Nanginig ang buong paligid. Naramdaman ng lahat ang kakaibang enerhiyang dumadaloy mula sa tungkod. Buong puwersa itong hinila ni Mang Amon. At walang pagdadalawang isip na hinataw ang nilalang. Sa pagtama nito, nawasak ang kalahating katawan ng nilalang. Dahan-dahan itong nawalan ng balanse at napaluhod sa lupa. Muling sumugod ang tatlong magkakapatid gamit ang kanilang itak. Sinamahan na rin ito ng orasyon ni Sonia. Dito na unti-unting nilamon ng lupa ang nilalang. Pinaluputan ng maraming ugat at tuluyang bumaon sa lupa. Kasabay din ng lahat ng ito, ang mga nilalang sa paligid, unti-unti ring pinalibutan ng iba't ibang uri ng ugat. Lahat sila ay nilamon ng lupa. Ikaw ang pinakahinihintay ng ating angkan Sonia. Isang babae ang tatapos sa propesya ng ating ninuno. Ayon sa propesya, sa gitna ng kadiliman, tatlong bituin ng darating upang magbigay ng liwanag sa iisang tao. Naganap na ang propesya, pero hindi pa ito ang katapusan. Ang pagkamatay ng isang pinuno ay magdudulot muli ng panibagong siglo ng labanan kontra kasamaan at kabutihan. Ngunit hanggat mayroong mga kagaya natin, hindi matatapos ang laban. Patuloy na mayroong magtatanggol sa lahat ng nangangailangan. Muling wika ng kanyang ama. Dito na lubos na naunawaan ni Sonia ang kanyang buhay. Ang buong buhay ng paghahanap sa kanyang sarili. Ang tadhana mismo ang nagdikta kung kailan niya ito makikita. At sa oras na nakita ito ni Sonia, buong puso niya itong tinanggap. Dahil para sa dalaga, ito rin ang pinangarap niyang buhay. Makatulong sa mga nangangailangan. Tumulong nang walang hinihintay na kapalit. Opinyon para sa kwento. Kapag pamilya mo o mahal mo sa buhay yung nalagay sa peligro, eto talaga yung magtutulak sa'yo para mawala yung takot mo eh. Kumbaga kahit anong problema kaya mong harapin. Dito din sa kwento maganda yung kinalabasan kasi nakatadhana naman para sa kanya yung mutya. Kaya sobrang solid ng kwento na to mga kabayan. Sana nagustuhan nyo. Huwag kalimutan mag-like, share at comment. Salamat.